Mga kapuso, kamustahin na natin ang lakas ng bagyong Emong na tumatawid sa Ilagang Luzon. Ang latest mula kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor. Salamat Emil, mga kapuso. Matapos po ang 2 beses sa pagtama sa lupa, bahagyang humina ang bagyong Emong pero bumilis din ang pagkilos habang binabaybay ang extreme northern Luzon. Nabawasan na po yung mga wind signal compared po kahapon at kaninang umaga pero dapat pa rin mag-ingat ang mga nasa signal number 2, yan po yung Batanes at ganoon din ang Babuyan Islands. Posible pa rin po makaranas kasi dito ng malakas sa bugso ng hangin na may kasamang mga pag-ulan. Signal number 1 naman sa Ilocos Norte, ganoon din po sa may Apayao at pati na rin sa mainland Cagayan. Sa latest bulletin po ng Pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyong Emong sa coastal waters po yan ng Sabtang, Batanes. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot sa 85 kilometers per hour at yung pagbugso naman nasa 115 kilometers per hour. Ang pagkilos po nito ay pa north-northeast sa bilis na 40 kilometers per hour. Nakadalawang landfall po ang bagyong Emong nitong mga nakalipas na oras. Una po dyan, 10:40 p.m. Yan po kagabi po yan, July 24, 2025. Dyan po sa may Agno, Pangasinan. At yung ikalawa naman sa may Candon, Ilocos Sur. Yan po ay kaninang 5:10 a.m. Kanina lamang po ito, July 25 naman. Saka po nito tinawid. Ito po ang iba pang bahagi ng Northern Luzon. Kaya rin po ito bahagyang humina dahil po yan sa interaksyon nito sa mga kalupaan. Kumbaga po, nabawasan din po yung source ng moisture nito at saka po nabasag din yung mga sirkulasyon po nito. Sa mga susunod na oras, inaasahan po magpapatuloy yung mabilis itong pagkilos. Yan po ay pa north-northeast at posible po makalabas na sa Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga o di kaya naman po ay sa tanghali kung hindi po magkaroon ng malaking pagbabago sa pagkilos nito. Habang lumalayo, hinihila po o pinalalakas pa rin ng bagyong Emong ito pong hanging habagat o yung southwest monsoon. Kaya may mga pag-ulan pa rin pong mararanasan sa ilang bahagi po ng ating bansa. May gale warning din po na nakataas at magiging maalon po sa northern at pati na rin po dito sa may eastern seaboards ng northern Luzon. Pero yung mga lugar na hindi po nabanggit, posible pa rin po makaranas ng malakas na hangin dahil po yan sa habagat. At ngayon, update naman po tayo sa iba pang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Yung po dating bagyong Dante na may international name na Francisco, patungo na po yan sa may eastern portion ng China. Habang yung isa naman na meron pong international name na Crosa. Hindi po yan papasok dito sa PAR pero sabi po ng Pag-asa, posibleng magpalakas din po yan ng habagat o southwest monsoon sa mga susunod na araw. Base naman sa datos ng Metro Weather, ngayong gabi mataas pa rin po ang tsansa ng mga pag-ulan. Dito po yan sa Batanes at pati na rin po sa Babuyan Islands, Ilocos Region, Cordillera, pati na rin po dito sa ilang bahagi po ng Central Luzon, gaya po ng Zambales at ng Bataan, Metro Manila, Calabarzon, ilang bahagi po ng Bicol Region at pati na rin po dito sa Mimaropa, lalong-lalo na po dito sa Mindoro Province. Sa nakikita po ninyo may kulay pula at kulay orange. Yan po, heavy to intense na mga pag-ulan po yan. Sabado na umaga, bahagya pong mababawasan maliban na lamang dito sa western sections po ng Luzon, lalong-lalo na po sa may Zambales and Bataan, Ilocos Region at pati na rin po sa Mindoro Provinces. Pero simula po tanghali hanggang hapon at gabi, mataas na po ulit ang tsansa ng mga pag-ulan. Dito po yan sa halos buong Luzon. Halos ganyan din po ang inaasahan natin sa linggo ng umaga at magtutuloy-tuloy pa rin po ang tsansa ng mga pag-ulan sa hapon at kasama na rin po dyan itong malaking bahagi po ng Luzon, ganun din itong Western Visayas at pati na rin po yung Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at pati na rin ang ilang bahagi po ng Sorsogon. Dito naman sa Metro Manila, posible rin po ang mga pag-ulan ngayong weekend. Yan po mga pabugso-bugsong ulan po yan. Inaasahan po natin sa Sabado at Linggo. Kaya po mag-monitor pa rin po ng updates and advisories. Samantala, sa special weather outlook po na inalabas ng Pag-asa, para po ito sa zona ng Pangulo sa Lunes, July 28, magiging maulap po ang kalangitan sa Quezon City at may tsansa pa rin ng mga panakanakang mga pag-ulan o thunderstorms. Ang temperatura po ay 25 to 29 degrees Celsius. Yan muna ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa. Para sa GMA Integrated News Weather Center, maasahan anuman ang panahon.